Claudine Ko, kadiri talaga tong pamilya niya. At dito sa video na to, pag-uusapan natin sino ba to si Claudine Ko, bakit siya pinag-uusapan ngayon at yung mga tulad niya, at ano ba yung kanyang family tree at connection niya sa problema ng ating DPWH at yung korupsyon na nangyayari sa loob ng ahensyang yon. Hindi lang yun, sa end ng video na to, may special treat ako para sa inyo na meron ako mga special mention ng mga iba't iba pang mga Nepo babies na tulad ni Claudine Ko. Umpisa na natin to. Okay, si Claudine Ko ay isang lifestyle influencer with over 345,000 fans or subscribers on her YouTube channel. Hindi lang yun. Yung kanyang IG has over 117,000 subscribers. Both of her social media, and I'm sure all her social media right now, ay deactivated na o naka-private na. At ito ay dahil sa kontrobersya na hinaharap niya at ng kanyang pamilya. At bakit controversial ba itong si Claudine Ko? Alam po nyo kasi itong si Claudine Ko ay isang Nepo baby. Alam ba nyo kung anong Nepo baby? Kung di nyo alam, ang Nepo baby ay nepotism baby. Isang bata o isang parte ng pamilya na nakikinabang siya sa yaman nung kanyang mga magulang o mga kamag-anak. Yan. Kaya that's why they call them a Nepo baby. At in this case, this is the perfect example of a Nepo baby. Dahil alam mo to si Claudine Ko, madalas to nagta-travel in private jets going to different islands. And apparently, if I'm not mistaken, yung family owns some islands all over the Philippines. Tapos nakapunta na siya to over 37 countries all over the world. At yung mga damit niya sobrang mamahalin. And she will post about this on her social media. I'll give you an example. On her IG na na-delete na ngayon, may pinost siya dito yung parang fit check niya. Yung kanyang jacket is worth 54,000 pesos. Yung boots niya by Chanel is 158,000 pesos. Tapos yung bag niya na Chanel din is worth over 400,000 pesos. Etong outfit pa lang niya na to is over 700,000 pesos. Not counting, I'm sure, the jewelry na suot pa niya na hindi na niya napakita dito sa kanyang fit check post niya sa IG niya. At dahil po dito, nagkakaroon na ng backlash sa ating mga netizens. Kasi nakakainis naman talaga siguro na meron kang mga ganitong anak ng mga kurakot na politicians natin o mga anak ng mga kontraktor na nakikinabang sa pagnanakaw sa kaban ng bayan habang majority, milyon ng ating mga kababayan ay naghihirap at nababaha dahil sa mga problema dito sa mga flood control projects na to. At habang nangyayari lahat to, etong mga anak ng mga corrupt na contractor o mga politiko, ay nagta-travel in their private jets kung saan-saan nagpupunta. Kaya naubos na ang pasensya ng ating mga netizens at dapat lang talaga i-shame natin